So, hi everybody. We're from EEE 323 Renewable Energy. For today's video, we're going to talk about renewable energy, specifically photovoltaic power system or solar power plants. So, acknowledge check muna tayo. So, paano nga ba natin nakukuha ang kuryente galing sa araw? So, yun yung explain namin dito sa video na to. So, how do solar power plant work? Solar power plant uses the sun's rays to produce electricity, and it has two main types. The first one is photovoltaic systems and the solar thermal systems. So, bago tayo mag-drill down sa technicals, differentiate muna natin yung dalawang main system. Unahin natin yung photovoltaic system. So, sa madaling salita, direct conversion to from light to energy ay light to electricity gamit ang solar panels. While the solar thermal naman, medyo old school, steam turbine style, gumagamit tayo ng mirrors para mag-init ng fluid gagamit ng steam, and yung sa steam ang magpapaikot ng turbine natin. So, this shows blue and black panels. Ito yung madalas natin makita sa labas. Itong mga grid-like structures na ito yung mga solar modules. Depende sa materials. Itong black solar panels made from monocrystalline silicon and more efficient siya and aesthetic, while the blue panels naman are made from polycrystalline silicon, offering a low-cost option. And pwedeng mag-vary yung kulay at efficiency nito, pero ano nga ba yung bumubuo sa bawat panel? So, pag-usapan natin yan through next slide. So, ito na. How do solar cell work? So, ito yung mga components of solar cell. Pag-aralan muna natin. May aluminum frame tayo, tempered glass at EVA or encapsulant, solar cells, encapsulant, EVA-OLED, black sheet, and junction box. So, explain ko kung paano siya gumagana. Hindi lang to basta platong nakalapat sa araw. So, as engineers, dapat alam natin na built for durability to. So, may aluminum frame tayo, di ba? Para to sa mounting. Then, may tempered glass at EVA. EVA na lang, so stand for encapsulant. May layer tayo nun para hindi pasukin ng moisture at dumi yung loob ng solar. Then, sa likod nun, nandyan yung junction box. Diyan natin tinatap ang mga wires para makuha natin yung DC output. Ganun lang kadali. Ang komplikado niya lang kung titignan, pero pagka inaral niyan, madali lang siyang intindihin. So, next tayo. So, himayin natin tong structure ng solar cell para mas madali natin mag-gets or maunawaan kung paano talaga lumalabas yung kuryente mula dito. So, basically, itong nakikita nyo, internal anatomy siya ng solar panel. I mean, solar cell. Hindi lang siya basta isang solid block. Sandwich siya na may iba't ibang layer at may kanya-kanyang function. Unahin natin itong glass. Ito yung pinaka-top layer, nagsisilbi siyang protection. Yun yung function niya. Dahil nakabilad nga sa araw, kailangan matibay laban sa ulan, hangin, alikabok, etc. Karaniwang tempered glass ang ginagamit para kahit mainitan or malamigan, hindi siya basta-basta mababasag. So, the next one is anti-reflection coating, the light trapper. So, mapapansin nyo, kulay blue, makikita nyo dyan sa picture. Kulay blue siya or dark
ang mga solar cells. Bakit? Dahil sa layer na to, yung silicon ay natural na makintab, reflective, di ba? So, kung walang coating, tatalbog lang yung sikat ng araw. So, yung goal kasi dito, gusto nating ma-absorb ng cell ang maximum amount ng photons, yung light energy. Itong coating na to, yung pumipigil sa reflection para matrap ang liwanag sa loob. Then, the next one is metal grid. Ito yung mga manipis na silver lines. Makita nyo kaninang pinakita kong pictures. Nasa ibabaw yun ng panel. Bakit grid lang at hindi buong plate? So, yun yung tanong dyan. Kasi kung tatakpan natin yung buong metal ng taas, hindi makakapasok ang sikat ng araw sa loob ng silicon. So, yung function naman na to, siya yung taga-kolekta ng mga electrons na nakawala sa silicon layer. Siya yung nagsisilbing negative terminal ng ating cells. So, next natin is yung N-type. N-type, negative type. Common sense. Yung silicon na to, ito yung hinaluan ng element na maraming electrons like phosphorus. So, galante ito sa electrons. So, the next one is positive type. Ito naman yung doped with elements na kulang sa electrons like boron, kaya may mga holes siya. So, kapag tinamaan ng photons ang junction, natatalsik yung mga electrons mula sa p layers papuntang n layers. Dahil sa internal electric field nila, hindi basta-basta makakabalik ang electrons, kaya napipilitan silang dumaan sa external circuit, sa wire natin. So, the last one is the metal plate. Ang tawag doon, the return path. The return path, yeah. Ito yung solid layer sa pinakailalim. Yung function niya, siya yung positive terminal. Dito bumabalik ang mga electrons matapos nilang dumaan sa load. Kunwari sa ilaw or sa battery para makumpleto yung electrical circuit. So yung pinaka summary na to, yung light pupunta siya sa mag-enter siya. Yung light, yung photon pupunta siya sa through the glass, then coating, then photons hit the silicon layers, di ba? Knocking electron loose. Then P and N junction forces these electrons to move in one direction toward the N-type. Yung metal grid naman, kinokolektan niya ngayon yung electrons. Yun yung nagkikreate ng flow of direct current. So, the electrons return via the metal plate to close the loop. Yun. In this slide, we will introduce how a solar cell works. A solar cell converts sunlight into electricity. When sunlight hits the surface of a solar panel, it carries energy in the form of photons. These photons are absorbed by the solar cell materials, usually silicon. For maximum efficiency, the solar panel must absorb as much sunlight as possible. The more energy absorbed, the more electricity it can produce. So, the main idea here is simple. The more sunlight absorbed means more electrical energy generated. In the next slide, we will see what happens when some of that sunlight is lost. Now, let's talk about one problem in solar cell energy loss due to reflection. When sunlight hits the top layer of the solar panel, which is glass, not all of this is absorbed. Around 5% of the sunlight is reflected back and lost. This reflected energy does not contribute to electricity generation, which reduces the efficiency of the solar panel. That's why minimizing the reflection is very important in solar cell design. Engineers develop ways to reduce this loss
which we will discuss in the next slide. To reduce energy loss, solar panels use something called anti-reflection coating. This coating is applied on the surface of the panel to allow more sunlight to enter instead of being reflected away. It's worked by reducing the amount of light that bounces off the surface, helping more energy reach to the solar cell inside. Because of this, the panel can absorb more sunlight and produce more electricity, improving overall efficiency. In this slide, we will see the scenario should be avoided. If the anti-reflection coating is not properly applied or designed, sunlight waves can reflect in an uncontrolled way. Instead of entering the solar cell, more light is reflected away, causing higher energy loss. This reduces the performance of the solar panel and lowers the amount of electricity produced. So proper coating design is very important to ensure efficiency. Here, we can see how light waves behave when reflection is not properly controlled. The waves are misaligned, meaning they do not cancel each other out. Because of this, reflection is still occurs, and energy loss. This shows that incorrect thickness or design of the coating leads to inefficient solar panel. Again, this highlights the importance of proper engineering in solar cell design. In this slide, we see the correct application of anti-reflection coating. With the right amount and design of coating, the reflected light waves cancel each other out. This process is called destructive interference. Because of this, reflection is minimized or even eliminated, allowing more sunlight to enter the solar cell. As a result, the panel become more efficient and produce more electricity. So, sa susunod tayo. Ang anti-reflection coating ay isang manipis na layer na inilalagay sa ibabaw ng solar cell. Ang pangunahing layunin nito ay pabayaan makapasok ang liwanag ng araw at bawasan ang pag-reflect nito palabas. Bakit ito mahalaga? Kapag kasi ang sikat ng araw ay tumama sa isang surface, hindi lahat ng paliwanag ay napupunta sa loob. May bahagi na nagbabounce pabalik. Kapag nangyari ito sa solar panel, sayang ang energy dahil hindi ito nagagamit para makalikha ng kuryente. Kaya sa pamamagitan ng anti-reflection coating, mas maraming liwanag ang pumapasok sa solar cell, mas kaunting energy ang nasasayang, mas nagiging efficient ang solar panel. Sa paggawa nito, may mga espesyal na proseso at manipulation sa manufacturing upang makuha ang tamang katangian ng coating. So, sa susunod, maybe some of you will ask, what if just let the light strike the silicon junction without any more barriers on top? Or sa Tagalog, paano kung hayaan na lang tumama ang ilaw direkta sa silicon nang walang anumang layer sa ibabaw? Sa unang tingin, parang okay nga lang, di ba? Pero sa realidad, hindi ito efficient. Kung walang protective at anti-reflection layer, una, mas maraming ilaw ang magre-reflect pabalik. Pangalawa, mas kaunting energy ang ma-absorb ng solar cell. At pangatlo, bababa ang overall performance ng system. Ibig sabihin, kahit may araw, hindi fully utilize ang potential ng solar panel. Kaya mahalaga ang mga layers sa ibabaw. Hindi lang ito protection, kundi optimization ng energy absorption. Ngayon naman, tingnan natin ang diagram sa page 16. Ang diagram na ito ay nagpapakita kung paano nakikipag-interact ang sunlight sa solar cell at kung paano nagsisimula ang proseso ng pag-produce ng kuryente.
Sa diagram, makikita natin na ang liwanag ng araw o photons ay tumatama sa ibabaw ng solar cell. Una, dadaan ito sa anti-reflection coating. Ang layer na ito ang tumutulong para hindi mag-reflect ang liwanag, kaya mas maraming energy ang pumapasok sa loob ng cell. Pagkatapos, tatama ang liwanag sa semiconductor material. Kadalasan ay silicon. Silicon dito na nangyayari ang mahalagang proseso. Kapag tinamaan ng photons ng silicon, nagbibigay ito ng sapat na energy para mapakawalan ang electrons mula sa kanilang mga atom. Sa puntong ito, nagiging free electrons ang mga ito, at dahil sa design na solar cell, may electric field ito sa loob, ang mga electrons ay napipilitang gumalaw sa isang direction. Habang gumagalaw ang electrons, nagkakaroon ng electric current. Makikita rin sa diagram na may flow direction ng electrons. Hindi na siya random tulad ng normal conductor. Ito ang kaibahan kapag may energy input mula sa sunlight. Sunod naman tayo. Dito na tayo sa pinaka-core concept, ang tinatawag na photovoltaic effect. Ito ang pinakadahilan kung bakit nakakagawa ng kuryente ang solar cell. Ano ba ang photovoltaic effect? Ito ay ang proseso kung saan kapag ang isang material ay tinamaan ng liwanag, nagkakaroon nito ng voltage at electric current. Ibig sabihin, ang liwanag ng araw ay hindi lang init o ilaw. Ito ay may dalang energy na kayang magpalipat ng electron sa loob ng isang material. Ang photovoltaic effect ay isang kombinasyon ng physical process o movement ng electrons at chemical behavior ng material. So, sa madaling salita, ito ang magic sa likod ng solar energy. Dito nagsisimula ang conversion mula light energy papunta siya sa electrical energy. So, susunod tayo. Sa page 18, sinasabi na para mangyari ang photovoltaic effect, kailangan natin ang isang material na kapag tinamaan ng sunlight ay magiging parang conductor siya. Hindi kasi lahat ng material ay kayang gawin ito. Kaya ginagamit ang semiconductors tulad ng silicon. May review question tayo na ito. What is happening inside a copper conductor when there is no presence of voltage across it? Or sa Tagalog, ano ang nangyayari sa isang copper conductor kapag walang voltage? Ito ay para mas maintindihan natin ang behavior ng electrons. Sagutan natin yung tanong kanina. Kapag walang voltage sa isang conductor tulad ng copper, ang valence electrons ay malayong gumagalaw. So, pangalawa naman ay lumilipat sila mula sa isang atom papunta sa iba. Tapos pangatlo, ngunit wala silang specific direction. Ibig sabihin, random lang ang galaw nila. Wala silang organized flow. Pero kapag may energy na pumapasok tulad ng sunlight sa solar cell, nagiging directed ang movement ng electrons at dito nagsisimula ang electric current. Lumakot naman tayo dito sa slides na to. Hindi ko na to babasahin ng buo yung slides na to. No? Kung mapapansin nyo, kung mababasa nyo sa slides, ang main goal para magkaroon ng tinatawag nating photovoltaic effects ay ang pagkakaroon ng mga free electrons. Ang sinasabing photovoltaic effects, ito yung proseso na light energy na nagiging electrical energy. No? Sa mga ordinaryong conductor kasi, maraming electrons ang malayang gumalaw. Pero para makuha natin ang effects na ito sa solar technology, kailangan natin ng special material dito. Ano nga ba yung special material natin dito? Dito papasok yung silicon semiconductors. Ang silicon natin ang special material. Bakit silicon? Dahil kasi itong semiconductor na ito, kapag ang silicon ay tinamaan ng energy galing sa araw, nagkakaroon ng reaction. Dito magsisimula ang action. Ang sunlight
ay binubuo ng particles na tinatawag nating photons. Kapag itong mga photons na ito ay nag-absorb sa ating silicon semiconductors, ang energy nila ay sapat na para ma-knockout o matanggal ang isang electron mula sa orbit na ito sa loob ng atom. Dahil dito, ang electron na dati ay nakatali sa atom ay magiging free to move na, malaya na silang gumalaw. Kapag marami ng electrons ang malayang gumagalaw ng random sa loob ng system, diyan na tayo makakabuo ng kuryente. In short, sunlight hits the silicon photons, free the electrons. And that movement is what gives us power. Sa slides na to, makikita nyo dito yung lattice structure ng silicon. Yung apat na bilog do sa labas, yung sa outer shell nila, sa outer shell ng silicon, ito yung tinatawag na valence electrons. Apat yan, 4 valence electrons. Kung titingnan nyo yung lattice structure ng silicons, na makikita natin na nakaform sila ng covalent bonds sa kanilang mga katabing atoms. Ito yung nagpapanatili sa kanila na maging stable. Pero once na tinamaan niya ng sikat ng araw, nababasag ang band na ito at doon na nagsisimulang gumalaw yung electrons. Dumako tayo dito sa slides na to. Sa slides na to, makikita nyo ang structure ng atom. Ang mga asul na bilog na umiikot ay ang mga electrons. Mapapansin nyo na kapag ang isang photons o light energy ay tumama sa valence electron, kumakawala ito. Ang pagkawala at paggalaw na ito ng electrons ang siyang bumubuo ng kuryente. Dumako naman tayo dito sa slides na to. Ang sinasabi dito sa slides ay hindi pwedeng basta lang silang gumalaw ng random. Para magamit natin ang kuryente, kailangan natin ng directions. Dito na papasok yung tinatawag na PN junctions. Ginagawa natin ng prosesong tinatawag na doping. Nagdadagdag tayo ng ibang substance sa silicon para magkaroon ng imbalance. Merong isang positive at isang negative. Dahil sa imbalance na ito, mapipilitan ng mga electrons na dumaloy sa isang directions, resulting in a steady flow of electricity. Sa pamamagitan ng pag-manipulate sa atoms at paggamit ng energy mula sa araw, nakagawa tayo ng clean at sustainable energy. Dumako tayo dito sa slides na to. Meron tayo dito na another questions. What substance should be used as a dopant for the silicon to become negatively charged? Pangalawa, what substance should be used as dopant for the silicon to become positively charged? So, ang tanong na ito, ano daw ba yung substance na ginagamit para maging negatively charged ang silicon at positively charged ang silicon? Sa next slide, masasagot natin yan. So, dito sa slides na to, masasagot natin yung mga katanungan natin kanina. Sagutin muna natin yung tanong na anong substance na ginagamit para maging negatively charged ang silicon? Ang sagot dyan ay phosphorus. Bakit? Kasi kailangan natin gamitin yung pinakamalapit na characteristics sa silicon. Ito, para makagawa tayo ng negatively charged, kailangan natin ng element na mas maraming electrons kaysa sa silicon. Kung titingnan natin yung 15, makikita natin dito yung phosphorus. Dahil may 5 valence electrons ang phosphorus, sumusobra ng isa ang electron kapag hinalo ito sa silicon, kaya ito ay nagiging negative. So meron tayong karagdagang tanong. Itong tanong na to, bakit nga ba phosphorus? Meron namang iba dyan na pwedeng gamitin. Ang silicon at phosphorus ay magkapitbahay lang sa periodic table, sa atomic number 14 at 15. Dahil dito, ang laki ng kanilang mga atom ay halos magkaparehas lang. Kapag dinodope o hinahalo natin ang phosphorus sa silicon, madali siyang makakapasok sa structure nang hindi masyadong sinisira o binabaluktot ang forma ng silicon lattice. Kaya effective ang phosphorus. Sa pangalawa naman, sa positively charged, ano nga ba yung element na substance na kailangan natin paghalo sa silicon? Ito ay boron.
So, bakit nga ba boron? Para naman sa positive, kailangan natin ng element na may counting electrons. Sa group 13, makikita natin ng boron. Dahil 3 lang ang valence electron nito, nagkakaroon ito ng hole o kulang sa electrons. Kapag hinalo sa silicon, kaya ito nagiging positive. Dahil sa kombinasyon nito ng negative at positive, nakakalikha tayo ng electric field sa loob ng solar cell. Kapag tinamaan ito ng sikat ng araw, ang mga electrons ay gumagalaw at dito na nagagawa ang daloy ng kuryente. Okay, so imagine natin yung silicon as parang barangay na puro bahay. So lahat ng bahay kumpleto, walang kulang, walang sobra. Ngayon, papalitan natin yung ibang residents doon para magkaroon ng special behavior. So sa N-type, gumagamit tayo ng phosphorus. So bakit phosphorus yung ginagamit natin sa N-type? Kasi meron siyang 5 valence electrons. Samantalang yung silicon, 4 valence electrons lang. So anong mangyayari? Parang may isang tao, for example, may isang tao na may extra pagkain sa bahay niya, pero hindi niya kailangan yung lahat kainin. So, may extra electron na pwede niyang ipamigay sa iba. Ibig sabihin, yung N-type, marami siyang extra electrons. Yung electrons, negative charge, kaya tinawag siyang N-type. And now, sa kabilang side naman, which is the P-type, gumagamit tayo dito ng boron. So, si boron naman kasi meron siyang 3 valence electrons lang. So, kulang siya ng isa. So, yung ang tawag dito, parang, for example, kanina is sa bahay, kulang yung pagkain. So, naghahanap siya ng mahihiraman. And yung tawag dito is hole or butas or yung kulang na electron. So, yung important concept dito sa P-type and N-type is yung P-type, maraming holes. Yung holes na yun is, nag-behave siya like positive charges. And so, to summarize, yung N-type, siya yung donor na nagbibigay ng electron kay P-type, which is the P-type, kulang siya sa electron, and siya yung acceptor. Tumatanggap siya ng electron, and think of it like this, yung N-type, may extra pera, and yung P-type naman, may utang. Kailangan niya na extra electron. At dito yung nagsisimula na yung magic ng solar cell. That's fine. So, for this slide naman, tignan natin yung structure. So, makikita natin dito na yung silicon atoms, nakaband siya sa isa't isa para magkakahawak kamay. Then, biglang may pumasok na phosphorus atom. So, dahil 5 electrons si phosphorus, 4 electrons kinagamit sa bonding, and then yung 1 electron naman na natitira is free. Or ito yung tinatawag na free electron. Parang may isang estudyante na hindi busy. Pwede siyang gumala kahit saan, at dahil free siya, nakakapag-move siya sa lattice or. And this is very important in electrical engineering. Yung movement of electrons, electric current. So, kahit walang external voltage, basta may available agad na carrier. And then yung key, takeaway key naman dito is yung N-type, it increases conductivity dahil sa extra electrons or yung mga free electrons. Kaya sa actual devices, ginagamit natin ito para magkaroon ng charge carriers or in simple analogy, parang may extra tricycle sa barangay kahit sino pwedeng sumakay agad. So ngayon naman, dito sa slide na to, pagsamahin naman natin yung dalawa, yung N-type and then yung P-type. Yung N-type, which is yung maraming electrons, and then yung P-type na maraming holes. Pag pinagtabi natin sila, anong mangyayari? Yung electrons from M-type, mapupunta siya sa P-type. Kasi may holes doon, may mga vacant spot. At yung holes naman na yun, parang gumagalaw papunta sa kabila. Pero hindi ito infinite. Eventually, magkakaroon din ng depletion region. Ano to? Isa tong area na wala ng free electrons, wala ng hole para maging parang naging empty zone. At dahil dito, nagkaroon ng electric field. At nagkaroon ng electric field. So, important ito. Bakit? Kasi this electric field controls the movement of charges. Para siyang checkpoint. Hindi basta-basta makakatawid yung isang electrons. So, ngayon, may built-in voltage na tayo kahit walang battery. Ito yung reason kung bakit gumagana yung diodes, yung solar cells. For more simple analogy, yung parang dalawang barangay siya na may border control. Hindi basta makakatawid kung walang reason or walang dahilan.
And now for this slide naman, ito yung pinaka-importanting parte sa application ng solar panel. So sa PN junction, meron siyang N-type, may P-type, may electric field sa gitna. Ngayon, papasok yung sunlight. Yung sunlight, siya yung energy. So, pag tumama ito sa silicon, nagkakaroon ng electron hole pairs. Yung electron, siya yung nagpapalaya sa hole, or siya yung naiiwan. And now, dahil may electric field, yung electron, tinutulak siya papunta sa N-side. Yung hole naman is papunta sa P-side. So, nagkakaroon ng separation of charges. At kapag kinoconnect natin sa external circuit, magre-result siya na under yung electrons. From that, magkakaroon ng current. And that's electricity. So, step by step, from the sunlight hits the panel, electron gets excited, PN junction separates charges, and then yung charges flow to current, and then boom, meron na tayong kuryente na produce. So for the final analogy lang, para siyang water system. Sunlight, siya yung nagpa-pump to PN junction to direction control electrons to tubig ulit. And then without PN junction naman, magulo yung flow. With PN junction, controlled siya. Maayos yung flow and usual yung energy. So, here, masasabi natin na kahit mukhang simple lang yung concept ni phosphorus at ni boron, pero sila yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng controllable na electricity sa semiconductors. So, from the tiny atoms hanggang sa solar panels na nagpapailaw ng buong bahay natin or ng buong mga establishments. So now, for this slide, let's talk about naman kung paano naman gumagana yung hydropower plant, kung paano siya nag-work. So, think of this as a complete system. So, yung machine, hindi lang siya isang machine, kundi isa siyang maraming parts na nagtutulong-tulong para makapag-produce ng energy or electricity. So, first is the transformer. So, una, meron tayong transformer. Ang trabaho nito is simple lang. Yung role niya is itaas yung voltage ng kuryente. So, bakit kailangan itaas yung voltage ng kuryente? Kasi pag mababa yung voltage, mas malaki yung current, and that means mas malaki yung magiging power loss. So, parang tubig lang, mas okay na malakas yung pressure kaysa sobrang daming flow pero mahina. And so, the transformer, it takes the AC output, converts it to high voltage AC. And then, step 2 naman is the power lines. Yung power lines, yung mga kuryente kasi dumadaan siya sa mga different power lines. Usually, may 3-phase system tayo na ginagamit. So, imagine natin 3 wires na sabay-sabay gumagana, plus isang neutral or ground. And bakit 3-phase? Kasi mas stable, mas efficient, continuous yung power at parang 3 tao na nagtutulong-tulong para mas smooth yung maging flow ng isang bagay. And then, step 3 naman is yung outflow or yung water cycle. After gamitin yung tubig para paikutin yung turbine, saan napupunta yung tubig? Babalik lang din siya sa river through tail race. So, hindi nauubos yung tubig. Umiikot-ikot lang siya sa isang system. Within the cycle lang, pabalik-balik lang. Gagamitin, papaikutin yung turbine, and then babalik siya sa originally, and then gagamitin ulit yung water. Cycle lang, water cycle. Parang ginagamit lang natin si water as energy carrier. So, sa engineering insight naman, paano nga ba pumapasok dito yung electrical engineers? So, tayo kasi yung nag-handle ng generator output, ng voltage regulation, pati na rin ng grid connection at yung protection systems such as the breakers and the relays. A photovoltaic system makes electricity from sunlight. It has 2 parts called N-side and P-side. The N-side has extra electrons, while the P-side has space for electrons. When sunlight hits the solar cell, the electrons get energy and start moving from the N-side to P-side. This movement creates electricity. The electricity then flows through wires and can be used to power things like lights or gadgets. This process is clean and comes from the sun.
so it's renewable and safe for the environment. Ang depletion region ay yung part sa junction na wala ng free electrons at wala ring holes. Parang naging empty zone siya. Nabubuo ito dahil nagre-recombine ang electrons at holes. Dahil dito, nagiging barrier ang depletion region kaya hindi na basta makakatawid ang mga charges. Kaya parang nagiging stable muna yung system para nag-stop yung movement. Sa process na to, nagkakaroon ng slight positive side at slight negative side. At dahil sa difference na ito, nabubuo ang electric field sa loob ng depletion. Kapag nasikatan ng araw ang solar cell, ang unang naaapektuhan ay ang N-side, yung nasa taas, kung saan nakadope ang phosphorus. Ang energy mula sa photons ay kayang mag-knockout ng electrons, kaya nagiging free ito at gumagalaw. Dahil dito, ang mga free electrons at holes na nabuo ay mapupunta sa depletion region at mag-a-accumulate doon bilang magkaparehas. Pero dahil may existing na electric field sa junction, hindi sila mag-stay sa gitna. Hihiwalay sila pabalik sa kanilang tamang side. Ang electrons ay babalik sa N-side habang ang holes ay pupunta sa P-side. Kaya bumabalik sa original charge distribution ang system. Ang separation na ito ng charges ay nagiging dahilan para magkaroon ng electric current na pwedeng gamitin bilang electricity. In simple terms, yung formation ng depletion region ang pinaka-foundation ng solar cell. Once nabuo yung electric field na yan, handa na yung cell na kumuha ng energy galing sa araw. Kapag tinamaan na siya ng photons or sunlight, yung energy na yun ang magpupush sa electrons para gumalaw ulit at mag-create ng electrical current. Kapag naibalik na ng electric field ang charges sa original state, naiipon ang free electrons sa N-side. Kapag nag-connect ng load, doon sila gagalaw. Lilipat ang electrons mula sa N-side papuntang P-side sa external circuit dahil hahanapin nila ang holes. Habang may load, tuloy-tuloy ang galaw ng charges kaya nagkakaroon ng electric current. The photovoltaic effect begins when sunlight penetrates the N-type side and reaches the depletion region. The energy from the photons knocks electrons loose from their bands, creating electron-hole pairs. Instead of recombining, the internal electric field acts as separator, driving the electrons toward the N-type side and the holes toward the P-type side. This results in a high concentration of charges on both ends, creating the voltage needed to generate flow. Basically, yung sunlight ang nag-trigger para magkaroon ng potential difference so that electricity can start flowing through a circuit. Now, let's talk about the structure of the PN junction. Specifically, yung kapal at doping ng bawat side. Kapag pinag-uusapan natin yung top side ng silicon junction, usually ito yung N-type layer and mapapansin na manipis siya pero heavily doped. Ibig sabihin, kahit manipis yung layer, mas marami siyang dopants, particularly phosphorus atoms. So compared sa kabilang side na P-type, may boron, mas marami yung phosphorus kaysa boron. Ang effect nito is mas maraming free electrons ang available sa N-side. Ngayon, ano yung magiging outcome nito sa system? Dahil sa difference ng doping concentration, nagkakaroon ng pagbabago sa depletion region. Kapag mas mataas yung doping sa isang side, nag-a-adjust yung depletion region. At kadalasan, mas lumalawak to papunta sa side na mas lightly doped. So, ang result, nagiging mas malawak yung area kung saan nag-i-interact yung electrons at holes. Kapag mas malawak yung depletion region, yung mga electron-hole pairs mas magiging spread out or scattered sa mas malaking area. Dahil dito, mas marami sa kanila yung pwedeng ma-separate at mag-contribute sa current. In the context of application like solar panels, importante ito. Kapag mas efficient yung separation ng electrons at holes, mas maraming charge carriers yung makokolekt. Kaya mas mataas yung electricity na napoproduce ng system. Kaya in practice, ginagawa talagang manipis pero heavily doped yung N-side, habang iba naman ang doping level ng P-side para ma-optimize yung behavior ng junction.
And if you actually look inside the solar panel, makikita mo rin na ganito yung structure niya. Designed talaga siya to maximize energy generation. Ngayon naman, how does it relate to the flow of the current? Kapag naglagay tayo ng connecting wire at may load, nagiging closed circuit na siya. Dahil dito, nagkakaroon ng movement ng electrons from negative terminal papunta sa positive terminal. So habang dumadaan sila sa load, doon nagagamit yung electrical energy. Halimbawa, nagiging ilaw or heat. Yung movement na to ng electrons ay tuloy-tuloy at isang direction lang. Kaya tinatawag natin tong unidirectional flow. Or ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng direct current or mas kilala bilang DC. Ngayon, para mas maintindihan kung bakit nagiging one direction lang yung flow, papasok yung concept ng PN junction. So, katulad ng sinabi ko kanina, yung PN junction is binubuo ng dalawang types ng semiconductor, P-type at N-type. Sa N-type, maraming free electrons, habang sa P-type naman, maraming holes, or spaces na pwedeng pasukan ng electrons. Kapag pinagdikit-dikit ang P-type at N-type, nagkakaroon ng tinatawag na depletion region, katulad nga nung sinabi ko from the previous slide. Ito yung area kung saan nag-combine yung electrons and holes, kaya nagkakaroon ng barrier na pumipigil sa basta-bastang pagdaloy ng current. Ngayon, kapag nag-connect na tayo ng external circuit, depende sa connection kung dadaloy ba yung current or hindi. Sa forward bias, kinoconnect yung positive terminal sa P-type at negative sa N-type. Dahil dito, napupush yung electrons at holes papunta sa junction, kaya lumiliit yung depletion region. Dahil mas maliit na yung barrier, nakakatawid na ngayon yung electrons kaya nagkakaroon ng current flow. Sa kabilang banda naman, kapag reverse bias, baligtad yung connection. Lumalaki yung depletion region at mas tumitiba yung barrier. Kaya halos walang electrons na nakakatawid at halos walang current na dumadaloy. So, overall, ang PN junction is nag-a-act bilang control mechanism na pinapadaan lang yung current sa iisang direction. Kaya kapag may circuit na may load at gumagamit ng PN junction device like diode or yung yung electrical flow nagiging unidirectional, which results in direct current. Now, in practical applications like solar panels, may specific design ang PN junction para mas maging efficient yung energy generation. Usually, yung top layer, which is the N-side, ay mas manipis pero heavily doped. Ibig sabihin, kahit manipis siya, mas marami itong dopants. Katulad lang din ang sinabi ko kanina. Kaya mas maraming free electrons ang available. Samantalang yung bottom layer, which is the P-type side, mas makapal pero lightly doped. So, mas kaunti yung dopants dito compared sa N-side. Dahil sa difference na to, nagkakaroon ng effect sa depletion region. Nagiging mas malawak yung depletion region, lalo na papunta sa P-side na mas lightly doped. Ngayon, bakit importante ito? Kapag kasi mas malawak yung depletion region, mas malaki yung area kung saan pwedeng mag-generate yung electron-hole pairs. Ibig sabihin, mas maraming charges ang pwedeng ma-produce at mas maraming charges ang pwedeng ma-separate. At dahil mas marami yung charge carriers na nade-generate at nako-collect, mas mataas yung amount ng electricity na naproproduce ng solar panel. So overall, itong design na thin and heavily doped N-side at thick and lightly doped P-side is ginagawa talaga para ma-maximize yung efficiency ng energy generation. Kapag tinamaan ng sunlight yung solar panel, nagkakaroon ng generation ng electron-hole pairs sa loob ng PN junction. So, alam na natin yung process na yon. Ngayon ang tanong, anong klaseng kuryente yung napoproduce dito? Ang sagot is direct current or DC. Ibig sabihin, katulad ng sinabi ko kanina, unidirectional yung flow ng electrons. Dire-diretso lang siya sa isang direction. Pero may problema tayo dito. Yung power grid natin is gumagamit ng alternating current or AC. So, hindi pwedeng diretsong i-connect yung solar panel sa grid. Kasi DC yung output niya, habang AC yung system ng grid. Kapag pinilit, magkakaproblema yung system dahil hindi compatible yung type ng current.
Kaya yung solution dito is kailangan muna natin i-convert yung DC into AC. Ginagawa to gamit ang inverter. So yung group of solar panels, kino-connect siya sa inverter. At dito kino-convert yung DC output into AC na compatible na sa grid. Pagkatapos mo-convert, yung AC output dadaan sa AC service panel at pati sa utility meter. Yung service panel na nagdi-distribute ng kuryente, habang yung utility meter naman ang nagmo-monitor at nagre-record ng energy. Important to for regulation at billing. Next naman, kailangan natin i-address yung transmission. Habang dinadala yung kuryente sa malalayong lugar, may energy losses na nangyayari. Kaya gumagamit tayo ng step-up transformer. So, ang role ng transformer na to is itaas yung voltage ng kuryente para mabawasan yung losses during transmission. Usually, take note, tinataas to around 13.8 kilovolts pero depende rin to sa system rating. After that, yung high voltage electricity ipapadala sa substation. Dito, pwede pa ulit siyang i-adjust, i-regulate, depende sa kailangan ng system. Then, from the substation, mapupunta na siya sa power utility. Sila na yung bahalang mag-distribute ng kuryente papunta sa mga bahay at iba pang mga consumers. Lastly, let's talk about how the system is actually connected in a large-scale solar power setup. So usually, yung mga inverters ng solar panels nag-output ng electricity around 480 to 690 volts AC. Pero yung problem is masyadong mababa pa to compared sa requirements ng utility grid. Kaya dito papasok yung step-up transformer. Role nito is i-boost yung voltage ng output ng inverter from 480 to 690 volts papunta sa medium voltage level ng utility network, which is usually around 13.8 kilovolts up to 46 kilovolts. So basically, tinataas niya yung voltage para mas efficient yung transmission over long distances and mabawasan yung energy losses. After ma-step up yung voltage, yung electricity is then connected sa substation. Dito na nangyayari yung distribution process, kung saan kinokontrol at dinedistribute yung power papunta sa mga residential areas, commercial buildings, at yung mga consumers. Ngayon, bago pa makarating sa stage na to, may structure din yung mismo solar installation. Sa site, yung mga solar modules or panels is kinoconnect muna sa series. Kinoconnect muna in series para makabuo ng tinatawag na strings. Ginagawa to para ma-build up yung voltage output ng system. Then kapag kailangan pa ng mas malaking capacity, yung mga string is kinoconnect in parallel para makabuo ng isang array. Ang purpose nito is para ma-increase yung current capacity at total power output ng system. In a traditional PV plant setup, usually may isang centralized inverter na siyang nagko-convert ng DC, coming from the whole array into AC. So instead of multiple small inverters, isang malaking inverter yung naghahandle ng voltage inversion for the entire system.